Punong guro, pwede ko bang isama ang aking nakababatang kapatid sa pagpasok? Paano naman iyon gagawin? Kung siya ay umiyak at magkagulo, mahirap na iyon. Ngayon, hindi na umiiyak ang aking kapatid. Kapag nabusog na siya, hindi na siya iiyak. Hindi pa rin pwede. Punong guro, pumayag na po kayo. Ipinapangako kong hindi ko hahayaang maging magulo ang kapatid ko. Ang kalinisan at silid-aralan, araw-araw ko itong lilinisin. Isang 8 taong gulang na bata, dapat ay nasa isang maliwanag na silid-aralan, nag-aaral at nagsusulat. Ngunit kailangan ng gumamit ng isang lubid na yari sa hibla upang itali ang kapatid ko sa paanan ng mesa habang kinakausap ang bata at nagluluto. Kung pakiramdam mo ay masyadong mahirap ang buhay, tingnan mo itong batang hindi man lang makapag-aral na bumugo ng buong 6 na taon upang makumpleto ang isang halos imposibleng bagay. Ang kanyang paaralan ay walang silid-aralan, walang lamesa, tanging mga gawaing bahay na hindi matapos-tapos, at ang kapatid na nasa kanyang kandungan. Sa panahong hindi man lang sila makakain ng puso, si Fushing ay nakaranas ng kapalaran na hindi natin kayang isipin. Noong siya ay 8 taong gulang, binawian ng buhay ang kanyang ama sa isang aksidente. Pagkatapos manganak ng kanyang nakababatang kapatid na babae, ang kanyang ina ay hindi kinaya ang pagkabigla at pumanaw. At ang tanging inaasam ni Fusheng, ang tanging natira ay ang bag na ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Ito ang lalong nagbigay daan sa kanyang pangarap, ang kanyang matinding hangarin. Tulad na inaasahan ng kanyang ina, mag-aral na mabuti at makalabas ng bundok. Ngunit lahat ng ito ay nagbago ng pumanaw ang kanyang ina. Naging isang malaking pangarap na ng ito. Ang panganay na kapatid ang nag-iisang guro sa nayon. Abusado siya mula umaga hanggang gabi. Ang kanyang maliit na sweldo, ang tanging pag-asa ng pamilya, hindi naman niya hindi mahal ang bunsong kapatid. Mas alam niya kaysa paninuman ang kahalagahan ng pag-aaral. Ngunit mahigit 30 bata sa buong nayon ang naghihintay sa kanya. Ang bigat na pasa ng isang tao, hindi ko kayang pasanin ang bigat ng 2 pamilya. Ang kapatid ko ay wala pang 1 taong gulang. Hindi siya pwedeng iwanan ng walang mag-aalaga. Si Fusheng, na 8 taong gulang, ay gumawa ng isang desisyong ikinahiya ng mga matatanda. Ang pangarap niyang makapag-aral ay umuko sa harap ng responsibilidad. Hindi na siya papasok sa eskwela. Dito na lang siya mag-aalaga sa kapatid niyang babae para makapag-aral ng mahusay ang kuya. Mula noon, si Fusheng ay gumigising ng madilim pa, nagsisiga at nagluluto, nagpapalit ng diaper ng maliit na kapatid. Biglang umiyak ng malakas ang kapatid niyang babae. Akala ni Fusheng gutom na siya, kaya inabutan niya ito ng lugaw. Ngunit sa pagmamadali, natapon ng kapatid niyang babae ang lugaw. Nang makita ang kapatid na patuloy sa pag-iyak, parehong naawa at hindi alam ni Fusheng ang gagawin. Huwag ka nang umiyak, bunso. Wala akong gatas na maibibigay sa iyo. Isa pa rin siyang bata, hindi na alam kung ano ang gatas sa lata. Inakala niya na umiiyak ang kapatid niya. Dahil gutom ito, ang inosensyang ito ay mas tumatabo sa puso kaysa sa anumang linya. Narinig ng tiyahin sa kabilang bahay ang iyak at nagmadaling pumunta. Doon nang nalaman na basa ng pala ang diapon ng kapatid niya. Si Fusheng na 8 taong gulang. Bata pa siya. Ngunit siya na ang nag-aalaga sa pamilya. Hindi na siya dapat maging mabuting kuya, kundi pati na rin inang. Para ang kanyang maliit na kapatid na babae ay maging masaya tulad ng ibang mga bata. Bawat araw ay kaganya ang kanyang kapatid habang umaakyat sa bundok para magputo ng kahoy. At may kasunod na isang kambing. Ngunit ang pangutya ng mga kasing edad niya ay laging sumusunod sa kanya. Hindi nag-aaral si Zheng Fusheng. Buong araw siyang sumusunod sa puwet ng baboy. Inaamoy ang ihi ng baboy at kumakain ng dumi ng baboy. Sa hinaharap, magiging malaking ulo ng baboy ka. Sabihin mo pa, Fusheng, huwag mo siyang pansinin. Clumsy, sinasabi mo pa na isusumbong mo ako sa guro. Hindi ba niya alam na wala ng ina si Fusheng? Ang pagnanais na makapag-aral ay laging nasa puso ni Fusheng. Tulad ng damo, ito ay mabilis na tumutubo. Hindi mapakali, binuhat niya ang kanyang nakababatang kapatid. At nagmakaawa sa punong guro, napayagan siyang isama ang kapatid niya sa pag-aaral. Ngunit ang natanggap niya ay malamig na pagtampi lamang. Luwingan at umalis ang punong guro. Naiwan si Fusheng sa pinatatayuan, hindi makapagsalita dahil sa pag-iyak. Ang iyak na iyon ay parang isang kutsilyo na humiwa sa puso ng napakaraming tao. Ito ang unang pagkakataon niya na nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Fukusho, tingnan mo kung ano ang dinala ko para sa iyo. Lahat ng meron sinaarak ko, meron ka rin. Naibalot ko na rin ang balat ng libro mo. Gumawa pa ako ng blackboard. Pupunta ako sa paaralan para mag-aral. Kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? Shinjo, babae. Pero hindi pwede walang tao sa bahay, no? Pag-uwi ko galing trabaho, tuturuan kita. Hindi ba? Bakit wala ka sa bahay? Kahit na umiiyak si Fusheng, hindi niya talaga sinisisi ang kuya niya. Tinitingnan ng panganay na kapatid ang kapatid niya na ganito. Higit pa sa kahit sino, ang sakripisyo ng kapatid niyang lalaki. Tinitingnan ng tiyahin sa tabi niya si Fusheng. At labis siyang naawa mula sa kaibuturan ng puso niya. Nag-alok siya na humanap ng asawang babae para kay Fusheng. Para may mag-aalaga sa bahay. At makapag-aral din siya. Ngunit ang kondisyon ng panganay na kapatid, isang pribadong guro, may maliit na sweldo, kailangan pa niyang buhayin ang mga nakababata niyang kapatid. Walang babaeng gustong makasama siya. Ngunit kahit sa ganitong kahirap na kalagayan, hindi pa rin sumuko sa pag-aaral si Fusheng. Hindi makapasok sa paaralan. Nag-aaral na lang siya sa bahay. Ang kuya ay natuturo sa paaralan sa araw.
At pag-uwi ay ipagpapatuloy niya ang pagtutulong sa kanya. Ito lang ang magagawa niya para sa kanyang makababatang kapatid na lalaki. Araw-araw, habang karga niya ang kanyang makababatang kapatid na babae, nakikita niya ang mga manayang estudyante sa paaralan at puno ng paghama ang kanyang mga mata. Lahat ay pumupuri sa kanya dahil siya ay responsable. Ngunit hindi na ito ginusto ang maging matanda. Ito ang buhay. Nasa pilit ang humila sa kanya papasok sa mundo ng mga matatanda. Dahil sa matagal na pagtatrabaho, ay lubos siyang napagod at nagkaroon din siya ng kaunting pagkaantala sa pag-aaral. Anong ginawa mo? Kahit ganoong kadaling tanong ay nagkamali ka pa rin. Bumangon ka at gawin mo ulit. Sabi ko, Stanley, bakit ka naging ganyan kasama ang ugali? Nasaan na ang ambisyon mo noon? Kuya, inaantok na ako. Pwede bang bukas ko na lang gawin? Hindi pwede. Naaalala mo pa ba ang kasabihan nito? Bukas na naman bukas. Bukas pa ang dami. Mayroon pa. Kung hindi ka magsikap habang bata, magdaramdam ka lang kapag tumanda ka. Kung magpapatuloy ka pa sa ganyan, huwag ka nang mag-aral. Hindi na kita matuturuan. Palagi nakukonsensya ang kuya sa ginagawa ng kapatid niya. Mas lagi siyang natakot na dahil dito ay maging kampante ang kanyang nakababatang kapatid. At tuluyang mawala ang pagkakataong makalabas ng mundo. Ang mahigpit na pagtutulong na makatatandang kapatid ay lubos ding gumising kay Fusheng. Mula noon, hindi na siya napapagod. Kahit pa nag-aaral mag-isa, hindi na siya nangahas na maging kampante kahit kaunti. Dahil kailangan niyang magsikap. Mas kailangan niyang magsikap kaysa sa mga bata sa paaralan para makahabol sa aralin nila. Gusto na niyang makalabas sa mundo. Gusto niyang makita ang mundo sa labas. Gustong magsuot ng malinis na uniforme. Gusto umupo sa tunay na silid-aralan. Habang lumalaki ang bunsong kapatid na babae, ang pinakamaraming oras niya bawat araw ay ang pagpupo sa labas ng silid-aralan. Nakikinig sa tunog ng klase sa loob at nagmamarka sa lupa gamit ang kanyang daliri. Ang binamarka niya ay hindi mga letra, kundi ang mga pangarap na hindi niya maabot. Sobrang uhaw siya sa pag-aaral. Ang pagkauhaw na iyon, nararamdaman ko kahit sa kabilang screen. Pagkatapos mag-uwi ng kuya mo mula sa trabaho sa gabi, tuturuan ko pa rin siya. Isang lampara, isang sirang mesa, isang guro. Iyan ang elementaryo niya ni Fusheng. Hanggang sa dumating si Ate Fan, sa wakas ay nakita na ni Fusheng ang pag-asang makapag-aral. Si Xiao Fan at ang kuya ay dating magkaklase. Hindi niya ininda ang mahirap na kalagayan ng kuya. Nagustuhan niya ang pagiging tapat at masinop ng panganay na kapatid. Handa siyang sumama sa kanya sa paghihirap nang marinig ni Fusheng na mag-aasawa na ang panganay na kapatid. Sobrang natuwa siya. Inakala niya na matatapos na ang kanyang mahirap na buhay. Pinantahan niya ang buong na yon at sinabi sa lahat na sa wakas ay mayroon na siyang ate at makakapag-aral na siya. Mula nang dumating si Ate Fan, ang bahay na ito ay nagsimulang maging masigla at naging malinis at maayos. Tuwing nagluluto si Ate Xiao Fan, nakatitig lang sina Fusheng at ang kanyang kapatid na babae. Puno ng paghama ang kanilang mga puso. Pinapaganda niya ang kanyang kapatid na parang isang manika. At siya mismo ay nagbibihis ng pinakamahusay niyang damit. Nakatingin kay Ate Xiao Fan para siyang nakakita ng tatabalitas. Ngunit nang hindi sinasadya niyang, nang marinig ko ang hiling ni Ate Xiao Fan, para akong nabagsak sa malamig na hukay. Gusto niyang ipaampo ni Kuya ang mga nakababata niyang kapatid sa bahay ng tita namin. Dahil lang ipinangako sa kanya ng tita namin. Natutulungan nila sila dahil tinulungan sila ng tatay ni Fusheng noon. Ngayon, handa na silang alagaan ang magkapatid na Fusheng. Hindi pwede. Ang dami ng bata sa bahay ng tita namin. Hindi niya nga kayang alagaan ang sarili niya. Bukod pa rito, hindi ko rin naman sila. Pababayaan na lang. Hindi ko sinabing huwag mo silang alagaan. Bibigyan natin sila ng allowance buwan-buwan. At pwede ka rin umuwi paminsan-minsan para bisitahin sila. Tama na yan. Hindi ko sila pwedeng iwanan. Kahit kailan. Basta't may hinina pa ako bilang kuya. Hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya. Si Fusheng hindi na nakapag-aral para sa bunsong kapatid. Bilang kuya niya, pwede ko ba siyang pabayaan? Pagkatapos natin magpakasan, ipapapasok ko si Fusheng sa eskwela. Sa hinaharap, kailangan ko ring pag-aralin ang bunsong kapatid ko. Hindi mo man lang naisip na kapag natapos na silang mag-aral, gaano katagal pa iyon? Kung magkakaroon tayo ng anak. Ano ng problema kung magkaanak? Kailan pa? Hindi ko rin pwedeng sarili ko nang isipin. Gusto mo ba ako? O gusto ko na ako at ikaw ay magkasamang bubuhayin ang pamilyang ito. Sa harap ng pagpupumilit ng nakatatandang kapatid, lumabas si Xiao Fan. Masyadong mabigat ang responsibilidad na ito. Hindi niya ito kayang pasan. Nakatapos si Fusheng sa labas ng pinto at naririnig niya ang lahat. Ang magiging ate panganay niya ay hindi siya at ang kapatid niyang babae. Pero mas ayaw na maantala ang kaligayahan ng kuya niya. Ate Fan, huwag kang umalis. Maaari tayong maghiwalay ng bahay. Kaya ka kaming magkapatid na babae na mabuhay ng mag-isa. Kuya, puntahan mo si Ate Fan at pabalikin mo siya. Maaari tayong maghiwalay. Hindi na ako papasok sa eskwela. Mag-aaral na lang ako sa bahay. Sa pagiging responsable ng makababatang kapatid, pinipigilan ng panganay na kapatid ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Iyon ay dahil sa pagkaawa. Hindi lang awa, kundi labis na pagkaanti. Ngunit mas alam niya, natapos na talaga sila ni Xiao Fan. Masyadong marami ang maibigay ng kapatid niya para sa pamilyang ito.
Hindi na maaaring mawala pa sila dahil sa sarili niya. Ang bunsong kapatid na hindi pa nakikita ang kanilang ina ay hindi pa nakararanas ng pagmamahal ng ina. Ngunit nang makita niya ang maliit na batang babae na naglalambing sa kantungan ng kanyang ina at pinapainit ang mga kamay nito, puno ng paghama ang kanyang mga mata. Sa tuwing nangyayari ito, pilit na pinoprotektahan ni Fushing. Kuya, bakit wala akong nanay? Umalis lang saglit ang nanay. Saan pumunta si mama? Kuya, samahan mo akong hanapin si mama. Namiss ko si mama. Masyadong malayo ang bahay ni Lola. Masyado ka pa maliit para maglakad doon. Kuya, mainit na ang kamay ko. Kasi tulutan mo akong painitin din ang sayo. Masyadong maliit ang manggas mo. Hindi ba ipasok ni Kuya ang kamay niya? Kuya, ipasok mo ang kamay mo rito sa akin. Ang init dito sa akin. Si Ate at si Fashion ay hindi kayo naman nagbibigay ng isang panidlang. Patuloy na dinagamit ni Ate ang kanyang inosensya para pagalingin ang puso ni Kuya para sa kaligayahan ng Kuya ko. Si Fushing ay kusang naghanap kay Ate Fan. Fan, magkasama na kayo ng Kuya ko, di ba? Ako na ang mag-aalaga sa bunsong kapatid para hindi ka na mag-alala. Ate Fan, magkasama na kayo ng Kuya ko, di ba? Ako at si Kuya Fushing ay magkasama na. Tinignan ni Xiao Fan ang dalawang bata sa harap niya at lumambot ang puso niya. Nakakaawa ang pagiging responsable nila. Mas lalo siyang naanpik sa kabaitan na iyon. Ngunit may ilang bagay na hindi pa rin natatalo ng realidad. Isa ka pang bata. Maraming bagay. Hindi ito kasing simple na iniisip ninyo. Lumingon si Xiao Fan at umalis. Hindi na siya muling nagpakita. Muling nawasak ang pangarap ni Fushing na makapag-aral. Naawa siya para sa kanyang kuya. Ang maliwanag na silid-aralan ay dilitaw lamang sa kanyang mga panaginip. Sa loob ng silid-aralan, siya ay may kumpiyansa at masigla. Mabilis niyang nasasagot ang mga tanong ng guro. Lahat ay puno ng pag-asang makalabas sa mundo. Ngunit naglaho ang pangarap. Kailangan pa rin niyang harapin ang malamig na realidad. Maingat niyang itinali ang mga pambatong. Handa nang iuwi ang nakababatang kapatid na babae. Ngunit natuklasan niyang nilaladmat pala ang kapatid niya. Nang makita ito ng kapitbahay na tiyahin, agad akong madaling isakay ang aking nakababatang kapatid na babae sa kariton para dalhin sa ospital. Pag-uwi, espesyal akong nagluto ng inihandang itlog. Ang pag-aalagang parang ina ay para ng nakababatang kapatid na babae at Fushing. Ito ang lambing na inaasam nila ngunit hindi makamtan. Nang ipamahagi ang lupa sa nayon, para maalagaan ang tatlong magkakapatid na sina Fushing. Sadyang ibinigay sa kanila ang pinakamagandang lot ng lupa. Ngunit habang tinitingnan ang matabang lupain, nag-alala si Fushing, malaki na ang kapatid ng babae. Maaari na siyang pumasok sa paaralan. Ngunit paano ang lupa sa bahay? Fushing, huwag ka nang mag-alala. Sa baryong ito, anong tito o kuya ang tutulong sa iyo? Itatanim na ang lupang ito. Bilisan mong iuwi mo na ang kapatid mong babae. Ang kabataan ni Fushing ay puno ng pagsubok. Ngunit ang pagmamahala ng mga kapitbahay noon ay nakakaantig. Kahit hindi nawala ang paghihirap, ang kabaitan ay naging liwanag sa mga bita. Ngunit malinaw sa panganay na lalaki. Kahit na tumulong ang lahat, hindi pa rin natin sila lubos na maasahan. Sa panahon ng pagtatanim, abala na sila sa sarili nila. Pero ayaw din niyang maantala pa ang kapatid niya. Noong una sa pagsusulit, partikular siyang nagmakaawa sa prinsipal. Nabigyan si Fushing ng isang kopya ng pagsusulit para makasali siya sa pagsusulit. Si Fushing na hindi pa nakapasok sa paaralan. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa bahay, ay nakakuha pa rin ang pangatlong pwesto sa buong paaralan. Ang ganitong talino, paano nakailanan ng panganay na kapatid na sirain? Sa gitna ng matinding pag-aalinlangan, pinilit pa rin niyang tiisin ang sakit. Ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon. Sinasadya niyang paalisin ang kapatid na lalaki at sinuotan niya ang nakababatang kapatid na babae ng pinakamalinis na damit. Isang mag-asawa sa lungsod na matagal na walang anak. Ito na ang pinakamahusay na mapupuntahan na naisip niya para sa nakababatang kapatid na babae. Mabuti ka ba, Auntie? Ed, halika, yakapin mo ako. Tito, okay ka lang ba? Gusto mo bang sumama kina tito at tita sa bayan? Sige na, bata. Mabuti ka nilang aalagaan ni na tito at tita. Hindi pa naiintindihan ng bata ang paghihiwalay sa oras na iyon. Hindi rin niya nakikita ang pag-aalala sa mga mata ng kuya niya. Ngunit habang dadalhin na sana ang bata palayo, ngunit biglang nakita ni Fushing na umuwi dahil alam na niya. Agad niyang naintindihan ang intensyon ng kuya niya. Kinuha niya ang pusinaputsiyo at nagmadaling tumakbo palabas. Habang hinahabol at tinatawag ang pangalan ng bunsong kapatid na babae. Sa sandaling iyon, ang inosenteng bunsong kapatid na babae. Di na naramdaman ang paghihiwalay. Bitawan niyo na ang kapatid ko. Kuya Fushing. Fushing, ano ba ang ginagawa mo? Ibaba mo na siya. Hindi, ayoko. Mahigpit na niyakap ni Fushing ang kapatid. Mahigpit na ninawakan ng maliit na kamay ng kapatid ang kwenyo nito. Para bang alam niyang ito lang ang tanging maasahan. Sa sandaling iyon, ang iyak ng magkapatid na lalaki at babae na nagsama. Umaling sa buong lambak. Siya ang natanaga sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Dumi na ang dumadaloy sa katawan nito. Ang tawag niya sa kanya na kuya. Ang tanging init niya sa mundong ito. Naiwan ng kapatid na babae. Ngunit muling nawasak ang pangarap ni Fushing na makapag-aral.
Alam niya, basta't kailangan pa niyang alagaan ang kapatid niyang babae. Hindi siya makapaalis sa bundok na ito. Ngunit hindi siya nagsisisi. Sa kanyang puso, ang kapatid ng babae ay hindi pabigat. Ito lang ang naiwang regalo sa kanya ng kanyang ina. Siya ang tanging kamag-anak niya sa mundong ito. Mas gugustuhin pa niyang mag-aral mag-isa. Magbigay ng libo-libong beses na mas maraming pagsisikap para makahanap ng paraan para makalabas sa bundok. Lumipas ang taon. Unti-unting lumaki rin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Natapos na ni Fushing ang kanyang pag-aaral ng mag-isa. Lahat ng aralin sa ika-6 na baitang. At ang pangarap ni Fushing na makapag-aral ay nagkaroon na ng pag-asa. Fushing, hindi mo na ito kailangan. Sa loob ng 2 araw, pupunta ka na sa bayan para mag-aral. Talaga, makakapag-aral na ba talaga ako? Natapos mo na ang mga aralin sa elementarya. Tingnan kita, sigurado akong makakapasa ka sa high school. Isasama kita para subukan. Kuya, kung ako ay mag-aaral, ano ang mangyayari kay kapatid kong babae? Lumaki na rin si kapatid kong babae. Nakausap ko na ang nanay ni Anansi. Sumang-ayon siyang bantayan siya sa araw. Nahanap na ng nakatatandang kapatid ang prinsipal. Sinabi niya ng tapat ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Ang katatagan ni Fushing ay sapat na para mapukaw ang lahat. Ngunit para masubukan ang kakayahan ni Fushing, naglabas pa rin ang prinsipal ng isang pagsusulit. Naiintindihan ni Fushing na ito ang pinakamahusay na paraan para mapatunayan niya ang sarili. Ito rin ang bunga ng 6 na taong pagsisikap. Pumasok siya sa silid-aralan na para sa kanya. Ang kanyang kalooban ay hindi kailanman naging kasimplibay. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tuwa. 6 na taon na. 6 na taon na niyang hinintay ang araw na ito. At ang perpektong marka. Lubos na nagulat ang buong paaralan. Isang batang hindi pa nakapasok kahit isang araw. Sa likod ng mga gradong ito, ay hirap na hindi kayang isipin ng karaniwan. Nakakita na ang pulong guro ng napakaraming estudyante. Tanging si Fushing lang ang nagbigay sa kanya ng paghanga. At lalo siyang naantig. Sa sulat ng pagtanggap na iyon, ito ang pinakamataas na pagkilala sa kanyang 6 na taong pag-aaral ng mag-isa. Lahat sa gayon ay kusang magpaalam kay Fushing. Alam nila na napakaraming paghihirap ang dinaanan ng batang ito. Mas alam pa ito ng nakatatandang kapatid na ang kanyang nakababatang kapatid ay ginamit ang sarili niyang 6 na taon ng kabataan upang makakuha ng pagkakataong makalabas sa mundo. Nakita si Fushing sa labas ng County High School. Tinitingnan ang maliit na 2 panapat na gusali. Tinitingnan ang mga estudyanteng tumatakbo sa panaruan. Tinitingnan ang mga kasing-edad niyang nakasuot ng uniforme. Ang ngiti ng pag-asa ay sumisipol sa kanilang mga mukha. Lumabas sa bundok. Ang kanyang pangarap sa wakas ay natupad. Sumisigaw siya mula sa kailaliman ng bundok. Ang boses na ito ay may pagkadismaya at pagkasabi, may pagnaya at pasasalamat, at higit sa lahat pagluluwag. Ang kagandahan ni Fushing ay nasa kanyang di pagiging perpekto. Minsan ay lihim din siyang umiiyak sa ating gabi. Kapag labis na siyang pagod, ay nakatipid din sa kanan. Ang imahe ng kuya ay komplikado rin. Siya ay isang mahigpit na guro at isang mapagmahal na kapatid. Maaari siyang maging mahigpit dahil sa maling baybay ng mga salita. At sa susunod ay makakaramdam ng pagkakasala dahil sa pagkaawa. Bakit ang aking elementary school ay nakapagpaiyak sa napakaraming tao dahil hinahaplos nito ang pinakamalambot na bahagi ng ating kalooban. Dayon, nagrereklamo tayo na napakaraming takdang aralin. Nagrereklamo tayo na masyadong mahigpit ang mga guro. Nagrereklamo tayo na napakahirap ng pag-aaral. Ngunit para makapag-aral si Fushing, hindi lang kabataan ang isinuko niya, kundi pati na ang pinakamagaan na yugto ng kanyang buong buhay. Hindi ng gawaing bahay, ang kanyang pinapasan, kundi ang bigat ng isang pamilya. Sa loob ng 6 na taon, ipinahayag niya kung ano ang ibig sabihin ng edukasyon ang nagpapabago ng kapanaran. Sa 6 na taong ito, nawala ang kagalakan niyang maglaro, nawala ang karapatan niyang magkaroon ng kaibigan, nawalan siya ng init ng pagmamahal ng magulang. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang matibay at hindi sumusukong determinasyon, nakuha niya ang pagkakataong makalabas ng mundo. Ang pelikulang ito, kung titignan na yon, ay mayroon pa rin praktikal na kahulugan. Ang mga bata ngayon ay mayroong walang katapusang merienda at walang katapusang laruan, mga walang katapusang tutoring class. Pero masaya ba talaga sila? Wala namang pag-aari si Fushing. Pero mayroon siyang mayunin, mayroon siyang determinasyon, mayroon siyang pananampalataya. Para sa pangarap niyang makalabas sa bundok, nagtsaka siya ng 6 na taon para sa layunin makapasa sa magandang universidad. Gaano tayo magtatagal? Nagsusumbong tayo na mabigat ang pressure mula sa mga magulang. Ngunit si Fushing ay kailangang pasanin. Ang bigat ng pamilya sa kanyang murang balikat. Nagsusumbong tayo na mahigpit ang mga guro. Ngunit si Fushing ay walang guro man lang. Umasa na lang siya sa sariling pag-aaral. Nagsasabi tayo na marami ang takdang aralin. Ngunit si Fushing, 6 na taon ang walang pagbabago ang pagpupursige. Hindi kailanman nagsabi ng salitang pagod. Ako si Yu. Salamat sa panonood. Sa susunod na pagkakataon ay patuloy kaming maghahatid sa inyo ng mga nakakaantig na obra